Isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa bagong umaga na pinagkaloob sa atin. At salamat sa Panginoon, tayo muli ay harap sa Kanya na may panibagong kalakasan. Salamat sa Panginoon sa bagong biyaya. Nandito po tayo sa Door of Faith, Chungli, Taiwan. At salamat sa Panginoon. Sige nga po, bago tayo umawit sa Panginoon, magpuri nga po muna tayo sa Kanya. Hallelujah. Salamat Panginoon. Pakabuti niyo. Salamat. Pakadakilan. Salamat Panginoon sa kalakasan. Yes, Lord. Sa pag-iingat. Hallelujah. Sa pagkabay. Amen. Sa pagtutuwid, Panginoon. Hallelujah. Salamat dahil may Diyos kami na kagaya. Amen. Salamat Panginoon. Hallelujah. Sa inyo lahat ang papuri, sa inyo lahat ang parangal. Napakabuti niyo Panginoon. Hallelujah. Salamat. Awit tayo sa Panginoon. Dinggin niyo ang dalangin ko. Dinggin niyo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Isa pa nga po, dinggin niyo. Dinggin niyo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo kong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ko ayon sa nais niyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Pangalawang stanza po, Panginoon, wala na akong ibang nais. Lord, turuan niyo po kami, kundi ang maglingkod sa inyo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Minsan pa nga po, sa second
ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Minsan pahumugin niyo ako, yes Lord, humugin niyo ako ayon, yes Lord, sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Yes Lord, salamat po Panginoon, hallelujah. Dahil ang aming inawit, Panginoon, hallelujah. Turuan niyo nga po kami, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban, Panginoon, hallelujah. Kung kinakailangan, basagin niyo kami, Panginoon, para lang makasunod sa inyo, Panginoon, hallelujah. Gaya ng aming inawit, Panginoon, turuan niyo nga po kami, Panginoon, sumunod sa inyo. Hubugin niyo kami, Panginoon, ayon sa nais niyo, Lord God, hallelujah. Nawa, Panginoon, sa aming mga buhay, kayo yung napapaluguran ka, Panginoon, hallelujah. Kayo yung naluluwalhati. Salamat po, hallelujah. Ama, nilalapit po namin sa inyo sa umagang ito ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo nga po ito, Panginoon, hallelujah. Sa lahat ng mga kaluluwang nakikinig, Panginoon, hallelujah. Mga kapatiran, Lord, kumilos nga po kayo, Panginoon. Yes. Maranasan namin ang iyong mayamang pagsama, Yes. mayamang pagkilos, O Diyos, hallelujah. Salamat po, pinupuri namin kayo, sinasamba, niluluwalhan. Sa inyo po ang pinakamataas na kapuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Muli, ang live devotion pong ito ay manggagaling po dito sa Door of Faith Chung Li, dito po sa Taiwan. Salamat po sa Panginoon dahil isang kagalakan at isang malaking pribilehiyo po ang magamit po kami sa kapurihan ng Panginoon sa ganitong gawain. Purihin ng Panginoon, tayo po ay mag-aaral na ng kanyang mga salita sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 6. Naulit ko po mga kapatid, sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 6. Ganito po ang sinasabi, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyan. Purihin ng Panginoon, basahin po natin ulit. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyan. Purihin ng Panginoon. Sa umagang ito po, sino po sa atin ang nagnanais na sundin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, ito po ang ating layunin. Ito po ang ating goal, mga kapatid. That is our goal. Amen. Ang yung makatupad po sa kalooban ng Panginoon. Gaya po sa sinabi ng awit kanina, palagi tayong tulungan ng Panginoon na masunod ang kanyang kalooban. Kasi hindi tayo makakapagtagumpay sa mundong ito, sa buhay na ito, kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? At makamtan man po natin yung kayamanan ng mundo, lahat ng bagay dito sa mundo, kalayawan, lahat ng kaligayahan sa mundo ay makamtan man natin. Ngunit kung taliwas yung pamumuhay natin sa kalooban ng Panginoon, baliwala po yan lahat. Amen. Kaya isang mabuting bagay ang palaging sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo mapapahamak, pagkos mapapabuti po tayo. Amen. Purihin ng Panginoon. At sa umagang ito ay ang pag-aaralan po natin ay may patungkol sa buhay ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus po kasi, siya po ay walang pagkakamali. Siya po ay walang pagkakasala. Siya po ay matuwid, mga kapatid. At hanggang sa kamatayan, naging masunurin siya sa Ama. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan po natin ang buhay ng Panginoong Hesus, kung paano po siya nakasunod sa kalooban ng Ama.
Tayo po ay makapagbukas sa aklat ng Lucas, chapter 22, verse 39 hanggang 43. Inuulit ko po sa aklat ng Lucas, versikulo 39 hanggang 43. Ganito po ang sinasabi. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Verse 40, pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Verse 41, iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumud siya at nanalangin. Doon lang po muna mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Mga kapatid, sinasabi ito ng Panginoong Jesus hindi lang sa mga alagad sa panahon nila, kundi ipinapaalala din sa atin ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano na kailangan nating manalangin upang makaiwas po tayo sa tukso ng kaaway. Amen po ba? Kaya purihin ng Panginoon. Kaya kung nananalangin tayo sa Panginoon, nandun yung gabay ng banal na Espiritu para tayo po ay tulungan na makaiwas sa tukso ng kaaway. At kung matatandaan po natin mga kapatid, ang tuksong yan ang unang-unang pagsubok ng Panginoong Hesus na kanyang napagtagumpayan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Kaya tignan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa Mateo. Sa Mateo chapter 4, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. So bakit po kailangan subukin ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus po kasi, katulad natin, nagkatawang tao din po siya. So, yung laman niya ay kailangan subukin at ito ang kalooban ng Ama. Upang kung mapagtagumpayan ng Panginoon yung tukso ng kaaway, siya po ang magiging huwaran natin sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang sabi po dito sa Mateo chapter 4 verse 1, pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Purihin ng Panginoon. Sabi doon, dinala ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesus sa sa disyerto para tuksuhin ng kaaway. So doon po, nag-ayuno ang Panginoong Hesus at syempre nanalangin din po. Kaya sa 40 days and 40 nights na yon, nagutom po ang Panginoon. Kaya alam niyo po, kung ginawa ng Panginoong Hesus yung pag-aayuno bilang mga anak niya, kailangan marunong din po tayong mag-ayuno at manalangin. Isang mabuting bagay po yan. Bakit po? Ano po ba yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno po ay ito po yung pagpipigil sa kagustuhan ng laman, lalong-lalo na sa pagkain. Amen po ba? Kaya nga, dito, kapag ikaw ay nag-aayuno, dito lumalabas yung bunga ng Espiritu. Ano po yun? Yung pagtitiis, patience. At yung pagpipigil sa sarili, self-control. Patience and self-control goes together. Amen, kapag tayo po ay nag-aayuno. Ngayon, dumadating yung banal na Espiritu para gabayan tayo. Bigyan tayo ng katalinuhan ng Panginoon. Amen? Kaya dito, alam ng kaaway na gutom ang Panginoong Hesus. So, sa unang bahagi, naisip ng kaaway na tuksuhin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkain. Ano ang sabi ng diablo sa Panginoong Hesus? Ang sabi dito, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot agad ang Panginoong Hesus. Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? Ang bilis agad ng response ng Panginoon dahil siya po ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya sa pangalawang pagkakataon, dinala naman ng diablo ang Panginoong Hesus sa pinakamataas na bahagi ng templo ng Jerusalem. At ang sinabi niya sa Panginoong Hesus, tumalon ka. No?
Parang talagang tinutokso talaga ng diablo ang Panginoong Jesus, tumalon ka. Ang sabi ng diablo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi dito, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. At sa pangatlong pagkakataon, mga kapatid, tinokso ng diablo ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng yaman at kadakilaan ng mundo. Alam niyo po, yung pangatlong ito, para po ito sa ating lahat. Kasi ang sabi ng diablo, sabi niya sa Panginoong Jesus, ang lahat ng iyan ay bibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Alam niyo po kung tutoksohin ng diablo yung mga tao ngayon sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming babagsak at madadaya Kasi sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang hinahangad na ng maraming tao ay yung kayamanan at yung katanyagan, yung kadakilaan, yung kasikatan. Makikita po natin yan minsan kapag tayo po ay nasa social media, nanonood po tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi yan hinangad ng Panginoong Jesus. Ang hinangad niya ay yung makilala natin siya, panampalatayahan natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus kay Satanas, lumayas ka Satanas, dahil sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kaya nakapagtagumpay po ba ang Panginoong Jesus? Nakapagtagumpay po siya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Kaya iniwan na siya ng diablo. So ano po yung makikita natin dito? Ano po yung mapapansin natin dito mga kapatid? Sa pag-uusap ng Panginoon at ng diablo. Dito po, hindi ito pag-uusap ng dalawang panig na hindi alam ang katotohanan. Both of them know what is true. Amen po ba? Kahit si Satanas may kaalaman sa salita ng Diyos at ginagamit niya ito upang linlangin ang maraming tao. Pero isang dakilang bagay, mas alam ng Panginoong Hesus mismo ang kanyang mga salita. Kaya hindi siya nadaig ng kaaway. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tularan natin ang Panginoong Hesus. Maging matalino po tayo, mga kapatid. Kaya bilang lesson, ano po ang lesson dito bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos? Kapag mas marami kang kaalaman na salita ng Diyos, na isinasa pamuhay mo, mas marami ka rin pwedeng ipanglaban sa kaaway para magtagumpay. Amen po ba? Ulitin po natin. Kapag mas marami kang kaalaman na salita ng Diyos at isinasa pamuhay mo ito, mas marami ka rin pwedeng ipanglaban sa kaaway para magtagumpay. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay mabisa, buhay, at makapangyarihan. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon nung napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang pagsubok, ang tukso ng diablo. Makikita natin dito sa verse 11, basahin po natin. Mateo chapter 4 verse 11. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel, mga kapatid, plural, at naglingkod sa kanya. Alam ng Diyos na gutom ang Panginoong Hesus. At syempre sa 40 days and 40 nights, nanghina rin ang kanyang katawan. So nagpadala ng tulong ang Diyos para palakasin siya. Kaya nga mga kapatid, sa mga nagnanais na sundin ang kalooban ng Panginoon, nandun palagi ang tulong ng Panginoon para tayo po ay palakasin. Amen? Purihin ng Panginoon. Punta po tayo sa Lucas ulit. Balik po tayo sa Lucas chapter 22. Sa verse 42 na po tayo. Dito po, nung nasa gitna na siya ng pananalangin, nasa gitna na ng pananalangin ng Panginoong Hesus, ay naghihirap po ang kanyang damdamin. Bakit po? Alam niya na po kasi na malapit na yung paglilitis sa kanya at pahihirapan na po siya. At bilang nagkatawang tao, katulad natin, ang Panginoon may emosyon din na nasasaktan, nasusugatan din yung kanyang balat. Kaya nasabi niya ito. Ang sabi niya sa verse 42, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Doon lang po muna mga kapatid. So, dahil sa paghihirap ng kanyang damdamin, nasabi niya yun sa ating Ama. Na Ama, kung maaari lamang po ay ilayo niyo na sa akin yung mga paghihirap na darating.
Diba? Bilang anak ng Diyos, bilang may katatayuan bilang Diyos din, merong karapatan ang Panginoon, merong authority ang Panginoon na kayang pagbigyan ng Ama. Alam niyo mga kapatid, kung sinabi ng Panginoon na, sige na Ama, uwi na po ako dyan sa langit, total. Hindi naman po ako tinitingnan ng mga tao, hindi naman na po ako sinusunod nitong mga to. At titigas po ng mga ulo ng mga tao at hindi po nila ako kinikilala. May authority ang Panginoon na, sige na, umuwi na siya sa langit at hindi na mahirapan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi sinunod ng Panginoon yung sarili niyang kalooban. At ang totoo nito, kung tutusin, kayang humiling ng Panginoong Hesus sa Ama. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 26, sa Mateo chapter 26 verse 53 hanggang 54, ang sabi niya kay Pedro, hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking Ama at kaagad niya akong padadalhan ng 12 batalyong anghel? Mga kapatid, gaano karami yung 12 batalyong anghel para lipulin po ang mundo? Sapat na ang iilan. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, lagi kong naririnig kay Pastor Paul noon, kung ginawa ng Panginoong Hesus yun, sigurado sa kampungan tayo lahat matatapon. Pero hindi. Hindi niya ginawa yun dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil gusto niya ring makasunod, matupad yung kagustuhan ng kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga sa verse 54, Mateo chapter 26, verse 54, ganito po ang sinasabi, ngunit kung gagawin ko iyon, paano ko matutupad ang kalooban ng aking Ama? So, kahit na nandun sa paghihirap ng damdamin, mas pinili pa rin ng Panginoon na sumunod sa kalooban ng Ama. Balik po tayo sa Lucas chapter 22, verse 42. Sabi dito, ulitin ko po ulit, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ko. Hallelujah. Yan po yung dapat na maging kaisipan natin, maging huwaran natin, yung kaisipan ng Panginoong Hesus. Hindi ang kalooban ko, not my will, but yours be done. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nakita natin yung pagpapakababa ng Panginoong Hesus kahit siya po ay nahihirapan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Hesus yan sa Ama, handa na siyang harapin yung mga paghihirap na darating. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po ay nahihirapan na sumunod sa Panginoon, tignan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus at magagawa po natin humakbang. Kaya nga sa mga nagnanais, ang sabi dito, sa verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Sa mga kapatid, dun sa mga humahakbang, pagkatapos na nahirapan dun sa dinadala niyang damdamin, pero humakbang sa kalooban ng Panginoon, naandoon ulit yung tulong ng Panginoon. Ang sabi dito, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. At yung lakas na ipinadala ng Panginoon sa Panginoong Hesus maging sa atin, mga kapatid, ay hindi mauubos yun. Hindi magmamaliw yun hanggang sa matupad natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya makikita natin dito mga kapatid na sobra talagang nagpakababa ang Panginoong Hesus para masunod ang kalooban ng Ama. Ang totoo, dito po sa Pilipos, sa aklat ng Pilipos, chapter 2. Sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 8. Inuulit ko po sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Mga kapatid, hallelujah. Nandun yung dapat panghawakan ng Panginoon pero hindi niya pinanghawakan. Hindi niya pinanghawakan yung pagiging Diyos. Pagkos nagpakababa siya, naging masunurin siya sa Ama. Hallelujah. Naging masunurin siya sa Ama, mga kapatid.
Napakabuti po ng Panginoon hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun po ang dapat nating maging huwaran, mga kapatid. Sa pagiging masunurin ang Panginoong Jesus lang po, mga kapatid, ang talagang nakasunod sa kalooban ng Ama. Tayo po nagkakamali po tayo, pero ang Panginoon kailanman hindi nagkamali. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po sa Genesis chapter 22, kung si Abraham, dahil sa pagsunod at pananampalataya niya sa Diyos, handa niyang ialay ang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na si Isaac. Pero hindi hinayaan ng Diyos na mamatay si Isaac. Bagkus nag-provide ang Panginoon ng alay, ng tupa, kapalit ng buhay ni Isaac. Amen? Nakita natin yung tulong ng Panginoon palagi. Pero alam niyo po, mga kapatid, ganun din ang ginawa ng Ama sa kaisa-isa niyang anak. Sa John 3:16, ano pong sinasabi? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, sa atin mga kapatid. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ganon din mga kapatid, ganon din ang ginawa ng Ama katulad ni Abraham. Pero ang pinagkaiba, walang alay, walang tupa ang nakasalba sa buhay ng Panginoon para hindi siya mamatay. Bagkus siya po ang ginawang alay at siya po yung tupang pinatay na sinasabi sa Revelation chapter 5 bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, alam niyo po, kung maiisip lang natin, yan po ang tunay na biyaya ng Panginoon sa atin. Ito ang tunay na biyaya ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Hesus, ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang mabigyan tayo ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Alam niyo kung sa umagang ito may pinanghihina sa atin ng kaaway, may mga taong gusto nang tumalikod, may mga taong gusto nang wag nang magpatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, tignan natin yung biyaya ng Diyos. Tignan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kung titignan natin yun pa lang, magiging kalakasan na natin, mga kapatid. Kaya hindi na natin nanaising lumayo pa sa Panginoon. Dahil sapat na yung buhay ng Panginoong Hesus para mabigyan tayo ng kaligtasan at mailayo tayo sa hatol ng Panginoon. Lagi natin naririnig yan, karapat-dapat tayo sa hatol ng Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi tayo nahatulan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Bagkus ang inisip niya ang ating kapakanan upang mabigyan tayo ng kaligtasan. Hallelujah. Yan po yung tunay na biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya nga mga kapatid, yan po ang gawin nating huwaran ang Panginoong Hesus. Kaya nga ang topic natin ngayon ay mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen? Handa ba tayong tuparin ang kalooban ng Panginoon? Amen? Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyo na naihayag ngayon. Salamat sa inyo, Panginoon. Maging kalakasan nga po ito, Panginoon, at maging pagpapala sa amin. Salamat din, Panginoon, dahil sa dakila niyong biyaya, O Diyos, kami po ay naligtas mula sa kapahamakan. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat nakikinig, bawat nanonood sa umagang ito. At sa mga makikinig pa, Panginoon, dumaloy sa kanila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Salamat sa inyo, O Diyos. Dalangin din po namin, Panginoon, na kung meron man mga pinagdadaanan yung mga kapatid namin na merong nanonood ngayon na may pinagdadaanan, Ama, ang kaaliwan ng banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang igawan niyo po sa inyong anak. Yun din, Panginoon, kung may mga pinanghihina ang kaaway, mga tinutokso ang kaaway, Panginoon, na wag nang magpatuloy, Panginoon, ilapit niyo po sila palagi sa inyong presensya. Lagi niyo pong ipaisip sa kanila, O Diyos, na wala silang ibang matatakbuhan, walang ibang makapagbibigay sa kanila ng kalakasan,
kundi kayo lamang, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Ganon din, O Diyos, sa mga nanonood na merong mga may sakit, may mga karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na kung kayo po ay nagpagaling noon ng maraming may sakit, nakapagpalayas ng mga masasamang espiritu, hindi nagbabago ang inyong kapangyarihan mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya we declare healing in the name of Jesus. Ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang maranasan ng aming mga kapatid na merong sakit po. Salamat sa inyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, ang Pastor Joel na nangangasiwa, Panginoon, ng FB Live na ito. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, at patuloy na gamitin. Ganon din ang kanyang pamilya. Si Pastor Never, Pastor Limuel, Hishaleb at Evangel. Patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon, at maihanda palagi sa inyong kalooban. Salamat sa inyo, Panginoon. Ganon din ang Pastor Joseph Len Masaredo at ang kanyang pamilya at sa buong Masaredo family, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, patuloy na magamit sa inyong kapurihan. At patuloy, Panginoon, maging pagpapala at maging huwaran sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan sa araw na ito. At sa mga gawain, Panginoon, na maidadaos sa araw na ito. Sa inyo po ang katagumpayan ng bawat gawain. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Wala po dito sa Door of Faith Chungli, Taiwan, Door of Faith Family. Ito po ang aking mga kasama na nagpuyat para sa gawain ng Panginoon. Yan po sila. Purihin ng Panginoon. To God be the glory.